Sana all na lang. Nakaharang. Sa programang Super Scholar at ang Let's programa go. N2 Sulatin nga natin. Para i-expose natin yung mga kalokohan nila. Sa programa naman ng Dole at Scholars. mahigit 10 Number 27 na. at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong 100K. kaalaman. Ang Tech Pro ay nakapaloob na sa senior high. Yan ang manong. Pag Saan ba? Kasi kanina bumaksak eh. sa agarang anak buhay. Sana naman hindi na mamaksak. Unexpected yun eh. Maaaring gamitin ng isang English graduate ang kanyang national certificate bilang kondisyon upang maituloy pa ang pag-aaral Uy, baba. hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaaring matuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng MC upang tumahak ang ibang larangan o kaya magnegosyo. Inahayag ng Dole at TESDA sa publiko ang kumpletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng student, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academic, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Award recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depictions of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancy, and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan mula ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking tuwan sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyayaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming kaintig at pagkikiraman. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyansi Separa, and Ayesa Nicoldazo, we are also very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in our children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangan mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pagtitayuhin natin ang ating pagkabay
at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyon ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas para. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mahisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pagkulat sa pagtugon sa mga insidente ng bullying sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawamit sa ating isipan ng karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas sa SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang pwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue Gusto ko na sa tablet ba kasi masira na naman. in teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphone. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, staffing the DPWH, CADCOR, and the LGU as additional production arms for the increase in our school room. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production target will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila crisis ang trauma. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong sinukin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kompletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw natin suporta kay Alex Ayala, sana'y marami ang maingan nyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at marami maglaro. Malang-aral, makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang UH at saka ang PhilHealth. Dahil na maaga ang masipag. Ito ang layunin ng ating IACAS program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabagyang karamdaman. Sa taon ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino na karehistro sa programang ito. Hangad natin
mas maraming kliniko pa ang mga kasapi sa yapa upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programa nito. Meron dyan antibiotic, laban sa asma, at presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat, at iba pang mga sakit na kadalasan nararamdaman. Sa 7 buwan ng taon nito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programa nito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa antipresyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butita. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programa nito. Sa susunod na taon, unti-unti natin isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtuloy sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakit ng mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangpresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikiti ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 10 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakot ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nang inilisan matapos ng huling suna, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance bill sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maasahang medical assistance o MAI. Mas marami lang ang ospital na sakot nito. Mas pinagali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAI na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-Gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na rin GLGL. Kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino ng politiko. Sa mahigit Grabe ang haba. 6 na milyong Excessive. nakapag-download at gumagamit ng ating e-Gov app,
Ganoong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa nasyonal. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasaheng mais. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba natin pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MARI. Para talagang makatulong, makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa natin inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din valor clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula nang magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila malang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing buwangan sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na lugkot. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strength, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and viable ones like Iboga mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green links. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. Asia is our safe harbor. Alisin mo to, alisin mo nga to. Only mutual proximity, not affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transactions. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the framework agreement on petroleum security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realization, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful,
orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga pagpunta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas loob at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggalit. Tayo ay magkakabigtis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipista, hindi tayo nakitina. Sa manluloko, hindi tayo masisira. Parang mababa. Ano ang sabi yun? Palakpakan, ano? Oo nga, magagawa yung sinasabi niya. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan. Ano magawa niya? Tuto pa rin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas! Meron pang
Mga kapuso, dyan po nagtatapos ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos isang oras kalahati po ang itinagal ng kanyang State of the Nation Address. Ikalawa sa huling pagdidirik report ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan. At sa kanyang talumpati, 2 beses Ilang details. Tingnan nyo. 69. Kongreso na na ang ipinalo para matanggal na ang pagpasa ng systems loss charge Buti na lang di yung mukha kasi ano. sa mga consumer. Naglilis na niya, hindi na ba? Ako ganun. Sasabihin niya po na we are Filipinos and we do not kill. At nasabihin